Bago sila tumapak sa mundo ng kamera at spotlight, may ibang plano sa buhay ang ilan sa ating mga paboritong artista, maging mga engineer. Kilalanin natin ang mga Pinoy celebrities na minsang nangarap maging engineer. Mga taong pinagsama ang talino at talento at pinatunayan na kahit anong kurso o propesyon, pwedeng maging daan tungo sa tagumpay at kasikatan. The Philippine Showbiz List presents Pinoy celebrities na mga engineer. Gretchen Ho, Management Engineering. Si Gretchen Ho ay patunay na kayang pagsabayin ng isang babae ang talino, tapang at puso sa bawat yugto ng kanyang buhay. Kilala ngayon bilang isa sa mga pinakarespetadong TV host at public servant sa bansa. Nagsimula ang kanyang kwento hindi sa harap ng kamera kundi sa loob ng volleyball court ng Ateneo de Manila University. Tinapos niya ang double degree sa BS Management Engineering at AB Communications at may minor sa Development Management. Pagkatapos ng kanyang college life, bilang isa sa mga standout players ng Ateneo Lady Eagles, lumipat si Gretchen sa mundo ng telebisyon. McCoy De Leon, Civil Engineering. Isa si McCoy sa mga artistang tunay na hinahangaan hindi lamang sa kanyang talento sa pag-arte, kundi pati na rin sa kanyang determinasyon na tuparin ang mga pangarap niya sa kabila ng mga pagsubok sa buhay at pag-ibig. Bago pa man siya nakilala bilang isa sa mga pinaka-in-demand na aktor sa showbiz, si McCoy na may tunay na pangalan na Mark Carlos De Leon ay isang civil engineering student sa Mapua University. Ngunit dahil sa dumarating na oportunidad sa showbiz, napilitan siyang pansamantalang ihinto ang kanyang pag-aaral upang ituon ang oras sa karera. Subalit noong 2020, pinatunayan ni McCoy na hindi pa huli ang lahat para ituloy ang pangarap. Muli nag-enroll siya sa Mapua at ipinagpatuloy ang kursong Civil Engineering. Chris Chu, Management Engineering. Si Chris Chu ay isa sa mga huwarang Pilipino na nagtagumpay hindi lamang sa mundo ng sports, kundi pati na rin sa larangan ng negosyo, edukasyon at public service. Isang tunay na atinista, si Chris ay nagtapos sa Ateneo de Manila University ng Bachelor of Science in Management Engineering na may minor sa Chinese Studies. Bilang atleta, nakilala si Chris bilang isa sa mga pinakamatinik na manlalaro ng Ateneo Blue Eagles, kung saan niya pinangunahan ang kupunan sa pagkakamit ng UAAP Championship noong 2008. Matapos ang matagumpay na karera sa kolehiyo, nagpatuloy siya sa Philippine Basketball Association. Sa kasalukuyan, si Chris ay brand ambassador ng IT solutions provider na DFNN. Mary Jean Lastimosa, Computer Engineering. Si Mary Jean MJ Lastimosa ay patunay na ang ganda at talino ay kayang magsanib sa isang makapangyarihang babae. Mula sa kanyang mga pinagmulan sa Davao City hanggang sa mga international stages, si MJ ay patuloy na nagpapatunay na hindi lang siya isang beauty queen, isa rin siyang babaeng may puso, utak at direksyon sa buhay. Bago pa man siya humakot ng korona at karangalan, si MJ ay nagtapos ng kursong Computer Engineering sa University of Mindanao at hindi lang basta nagtapos, with honors pa. Noong 2014, itinanghal si MJ bilang Miss Universe Philippines at dinala niya ang bandila ng Pilipinas sa stage ng Miss Universe 2014 kung saan siya nakapasok sa top 10 finalists. Royce Cabrera, Construction Engineer. Mula sa mundo ng engineering hanggang sa stage ng showbiz, pinatunayan ni Royce Cabrera na kayang pagsabayin ang talino, talento at karisma. Isa siyang aktor, modelo, at lisensyadong engineer na kasalukuyang exclusive talent ng GMA Network sa ilalim ng Sparkle GMA Artist Center. Bago sumikat sa telebisyon, si Royce ay nagtapos ng kursong BS Construction Engineering and Management sa Mapua University. Noong 2017, kinoronahan siya bilang grand winner ng Mr. Mapua Cardinals. Sa parehong taon, ipinakilala siya sa pelikulang Baklad. Isabel Granada, Aeronautical Engineer. Isa sa mga pinakaminamahal na bituin sa showbiz ay si Isabel Granada, isang babaeng hindi lang nagdinining sa stage at pelikula, kundi pati na rin sa himpapawid. Bago pa man siya sumikat bilang aktres, ipinamalas na ni Isabel ang kanyang katalinuhan at disiplina sa pag-abot ng kanyang mga pangarap. Nagtapos si Isabel ng Bachelor's Degree in Aeronautical Engineering sa Philippine Air Transport and Training Services College of Aeronautics noong 2001 at kalaunan na nakakuha ng private pilot license. Hindi lamang yon, nagsilbi rin siya bilang Airwoman Second Class sa Philippine Air Force sa loob ng 2 taon. Bago pa man lumipad sa langit bilang piloto, unang lumipad ang karera ni Isabel sa mundo ng showbiz.
Nagsimula siya bilang commercial model hanggang sa siya ay napabilang sa iconic youth variety show na That's Entertainment na naging daan sa kanyang kasikatan bilang aktres at singer. Pumanaw si Isabel Granada noong November 4, 2017 sa edad na 41. Marian Osabel, Environmental Engineering. Si Marian Osabel, ang Grand Champion ng The Clash Season 4, ay patunay na hindi lang talento sa pagganta ang kanyang ipinagmamalaki, kundi pati talino at malasakit sa kalikasan. Sa kabila ng kanyang tagumpay sa larangan ng musika, nanatili siyang determinado na tapusin ang kanyang edukasyon. Noong July 2022, nagtapos si Marian sa Mindanao State University na may degree sa Environmental Engineering sa isang in-person graduation ceremony. Bago pa siya sumikat sa telebisyon, si Marian ay lead vocalist ng Echoes Band. Patuloy siyang tumutugtog at kumakanta kasama ang banda hanggang sa kanyang pagtatapos sa kolehiyo. Ngunit mas lalo siyang nakilala nang sumali siya sa mga singing competitions tulad ng Tawag ng Tanghalan at The Clash. Kong TV, Mechanical Engineering. Si Lincoln Cortez Velasquez, mas kilala ng lahat bilang Kong TV, ay isa sa mga pinakatanyag at pinaka-impluensyang YouTuber sa Pilipinas. Ngunit bago pa man siya naging internet sensation, si Kong ay nagtapos ng kursong Mechanical Engineering sa Technological University of the Philippines. Si Kong ay isang YouTuber, vlogger, online streamer, komedyante, musikero at negosyante. Kilala siya sa kanyang nakakatawa, relatable at makabuluhang mga content sa YouTube na tumatago sa puso ng milyon-milyong Pilipino. Sa katunayan, itinuturing siya ngayon bilang isa sa mga namungunang YouTube personality sa bansa at isa sa mga nagbago ng takbo ng digital entertainment sa Pilipinas. Paulo and Miguel Benjamin Guico, Industrial Engineering and Manufacturing Engineering. Ang kambal na sila Paulo at Miguel Benjamin Guico ay ang mga lead vocalist ng sikat na indie folk pop band na Ben and Ben. Si Paulo ay nagtapos ng kursong Industrial Engineering habang si Miguel naman ay nagtapos ng Manufacturing Engineering na may espesyalisasyon sa Mechatronics and Robotics sa De La Salle University. Ngunit sa kabila ng kanilang matatag na academic foundations, pinili lang tahakin ang landas ng musika. Slater Young, Civil Engineer. Si Slater Young ay unang nakilala sa reality show na Pinoy Big Brother Unlimited, kung saan siya binansagang hotshot engineer of Cebu. Sa kanyang talino, disiplina at karisma, hindi lang siya naging paborito ng mga manonood, naging grand winner din siya ng buong season. Bago pumasok sa mundo ng showbiz, si Slater ay nagtapos ng kursong Civil Engineering sa University of San Carlos. Lumaki siyang malapit sa industriya ng construction dahil kanyang ama ay may negosyo sa paggawa ng mga steel building sa Mandaue City. Dahil dito maaga pa lamang ay nakikibahagi na siya sa mga proyekto ng kanyang ama, bagay na nagpatibay sa kanyang kaalaman sa engineering at architecture. Matapos ang kanyang panalo sa PBB, sinubukan ni Slater ang mundo ng showbiz. Pumirma siya sa Cornerstone Talent Management Center at dumaan sa mga workshop upang hasain ang kanyang talento sa pag-arte. Gayunpaman kalaunan ay pinili niyang lisanin ang showbiz upang ituon ang kanyang panahon at kaalaman sa negosyo. Si Slater ay nagtatag ng Light Block, isang kumpanyang gumagawa ng magagaan ngunit patitibay na konkretong materyales para sa mga modernong gusali. Sa kanyang personal na buhay, na-engage si Slater sa kanyang long-time girlfriend si Chris Uy at ikinasal sila noong 2019 at ngayon ay masayang namumuhay kasama ang kanilang 3 anak. Bukod dito, kasalukuyang sinisisi ng ilang netizens si Slater sa naganap na trahedya sa Cebu. Si Slater ang engineer na namamahala sa The Rise at Monterrazas, isang real estate development na itinatayo sa tabi ng bundok ng Guadalupe. Noong 2023 pa sinimulan ang proyekto na ayon kay Slater ay inspired sa Banawi Rice Terraces. Ayon sa mga netizens, ang The Rise Project ang dahilan ng matinding pagbaha sa Cebu. Ano ang masasabi mo sa video na ito? Mag-like o mag-react at huwag mahiyang mag-comment. For our YouTube viewers, huwag kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification button. At para sa aming Facebook viewers, mag-like at follow sa aming Facebook page para updated ka sa mga showbiz chika. Thanks for watching!